Kumusta kayo mga brothers on the wheel? Nandito tayo ngayon sa Motorstar Olongapo City branch para alamin ang isa sa mga budget-friendly nila na Pantra bikes. Ito nga yung Star X 155. Ano ba? Ito nga yung Star X 155B. So let's go! Get ready! Okay mga brothers, una natin pag-usapan sa motor na ito, yung kanyang bodyworks. Para sa akin, ito yung nakita kong Pantra na may pagka-sporty looks. Kasi pag nakita nyo yung headlight niya, sporty tignan eh. Tapos yung fender mga brothers, chrome style siya, pero nakikita ko, meron siyang forma. Tapos pagdating dito sa kanyang tangke naman, iba rin yung hulma. No, may pagka-modernize, tapos nakasunod dito sa fairings niya sa gilid. Tapos itong upuan, napakahaba. I think kung gagamitin mo itong single, kaya mag-angkas ng 3 bata kung sa probinsya. Pero sa city kasi bawal. Tapos ito yung Pantra na nakita ko na merong backrest, di ba? So kung may angkas ka, girlfriend mo, si misis, o kahit sino pa mang mga tropa, lalo na pag long ride, ay siguradong komportable dito. Tapos meron pang carrier dito. So pwede ka pa maglagay dito ng mga boxes, at mga kung ano-ano, mga top box o mga karton, pinamili mo, di ba? Hindi ka talo. Then going naman dito sa baba, may abang na rin ito o provisional para sa another pares ng shock. Kung sakaling lagyan mo ng sidecar o mga kulong-kulong, kung gagamitin mo sa mga heavy works o sa mga business, naka-ready na yung motorsiklo. And upon checking naman yung pintura quality, no, lalo na tong top coat niya, ang ganda rin, and also very minimalistic na lang yung decals work dito ng ginawa ng Motorstar sa kanilang Star X 155B, no? Napakaganda, and also may pagka-sporty siya pagdating sa Pantra category. Let's talk about naman ng kanyang meter panel. Ito kahit analog siya mga brothers, nagagandahan ako kasi parang dual purpose siya. Halimbawa, foreigner ka, meron siyang miles per hour pagdating dito sa speed meter niya, and also dito rin sa kanyang odo. Ito naman yung odo mo pagdating sa kilometers per hour, and also ito naman din yung kilometers per hour pagdating naman sa speed. So dalawa siya, no? It's either kilometers or miles. And then dito sa gitna meron siyang fuel meter. So kita mo kung ilan na lang yung karga ng iyong gasolina. Kumpara sa iba, sisilipin mo pa sa tangke. At nandito naman sa kanan yung kanyang RPM meter. Ang kagandahan pa rito, meron pa siyang gear indicator. Hindi katulad sa iba na wala, hindi mo alam kung nasa ang cambio ka na. Pagdating naman dito sa babang portion ng panel meter mo, nandito yung left at nandito yung right. No? Good thing, pinag-iwalay. Neutral indicator and also yung high beam indicator. I guess yung mga basic na kailangan natin sa isang motorsiklo, sa isang Pantra, nasa kanya na. Plus, meron pa siyang shutter key. So, isa po ito sa safety para hindi basta-basta manakaw ang ating motorsiklo. Pagdating dito sa kaliwa mga brothers, nagustuhan ko yung approach dito ng handle grips. Maladkit at malakang may pagkamaladkit. Hoy! Tamang-tama sa kamay ko na medium size. Tapos meron siyang N-bar pero goma na lang din kasama rito sa kanyang handle grips. Ito yung brake lever niya. Standard lang naman, wala namang espesyal. Meron din siyang flasher and also choke kung sakali mag-start ka ng makina pag malamig. Ito yung low beam and high beam mo. Left and right and also yung iyong busina. Ito maganda ito pag sa mga nagpapasada, yung pinaka parang support ng handlebar dito, pinaglalagyan nila ito ng parang lagay ng pera, di ba? Sa mga kita ng mga tricycle driver natin dyan. Ito po yung susi mga brother. Parang premium na rin, di ba? And then going naman dito sa kanan, same approach din dito yung handle grips na pang medium na kamay. And dito yung quick starting,
Pagpatay ng ilaw, park light, and also yung iyong headlight. Ito yung kill switch ng makina. On, tapos ito yung off. Then isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang side mirror mga brothers. Ayan, standard po yan ha. Hindi po yan peke, papalayo po yung lente niya, no? Wide angle po yan. Ganda oh. Hindi ko masabi kung classic o modernized, pero para sa akin, bumagay sa kanya yung side mirror. Ako kung ako lang, maganda sana nilagyan ng Motorstar dito ng parang windshield na maiksi, no? Para lang sa akin para kung sakaling tirik yung araw, lalo na sa mga tricycle driver natin dyan. And then pagdating dito sa tangke ng motor, tama na rin for 10 liters, goods na rin ito. So layo-layo na rin ang tatakbuhin mo dito. And then yung takip niya is stainless na rin ito, nakabalot lang kasi brand new. And also mukha namang quality. At ang kanyang seat comfort, no? Masabi ko makapal. Ito naman maganda sa mga Pantra bikes mga brothers. Komportable yung upuan, yung kanyang foaming pagdating dito sa seat. And also mahaba. So kung limbawang isang pamilya, pwede mong isama dito eh. 'Di ba? Wag lang wag lang sa mga probinsya lang pero syempre sa mga city and also sa mga ibang lugar, bawal po 'yan, overloading po 'yan. Dapat po isa lang ang inyong angkas. Ngayon mga brothers, sukatin natin ang kanyang seat height. Ayan, gawin nyo akong reference. I'm only 5'4", tapos nakaboots ako ngayon, assuming 5'5" ang aking height. As you can see mga brothers, nakalapat ang aking dalawang paa. Partida, wala pa akong angkas niyan. Para sa akin napaka-friendly seat height ng motor na ito. I think mga 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", hindi kayo mahihirapang i-manage ito. Kung magtitingkayad kayo, siguro konting-konti lang, hindi naman talaga tiptoe. Ewan ko na lang sa mga 5 flat pababa dyan mahihirapan na kayo. Pero sa mga ganon, sabi ko nga sa mga 5 flat pataas hindi kayo mahihirapan sa motor na ito. Tapos yung turn radius ng kanyang manibela, ito yung hinahanap ko, malaki para sa isang Pantra bikes. I mean, hindi kayo mahihirapang imanubra ito. Ayan, tingnan nyo ako, natutulak ko siya ngayon. And also magaang yung motor mga brothers. How? I wonder ilan lang kaya ang kilo nito. Pakita nga natin sa screen. Diba, magaang to. I think sa mga Pantra bikes na na-review ko, isa ito sa mga magaang. Ayan. Tapos yung suspension, nakahinto pa lang. Pero napapansin ko na may bounce na siya. Bounce. Lalo na dito sa front suspension niya na telescopic. And dito sa likod, okay din yung bounce niya. Parang nakasetup to kasi ngayon mga brothers na pang single. Ngayon sabi ko nga kung lalagyan nyo siya ng sidecar o kulong-kulong kailangan po dagdagan nyo siya ng shock. Siguro may available naman sa Motorstar kung i-inquire nyo. Alright mga brothers, side stand check nitong Motorstar Star X155B. So ganito po ang itsura pag sumide stand ang motor na ito. Well, para sa akin ako nakakakita in person, tama lang yung kanyang tindig at tama lang din mga brothers yung kanyang pagkahiga. Hindi naman alanganin. And then pag chinek natin itong paa niya, nakapasok naman, no? Naka-forward naman. Wag lang dito o dito kasi may possible o mataas ang chances na tumumba ang iyong motorsiklo. Okay? Dito nga sa harap mga brothers, nagamit nga ito ng conventional telescopic port. Siyempre, drum brake lang ang preno nito dahil sa itong Pantra bikes. Ito nga yung sinasabi ko, ang ganda ng kanyang chrome fender dito. And then pagdating dito sa gulong mga brothers, naka-spoke ito at gumagamit ng tube type na goma na may size na 3.0 by 17. So hindi mahirap hanapan. Marami ka mabibilan sa mga motorcycle shop o sa mga local shop. Dito naman sa likod mga brothers, ganun din yung size ng gulong, 3.0 din katulad dun sa harap, and also naka-spoke wheel din ito. Drum brake din yung kanyang preno mga brothers, dahil syempre Pantra bike siya. Baka may maganap kasi ng disc brake dyan convert nyo na lang kung assuming kayo. Tapos napansin ko mga brothers, yung sprocket na ginamit dito ng Motorstar, mukhang heavy duty na rin. Talagang dinisign nila para lagyan ng sidecar o mga kulong-kulong. Ito nga yung sabi ko, wala pa siyang kasama na extra shock pero provision naman siya, so pwede nyong paglagyan. Sa lighting setup nitong motor na ito mga brothers, gusto ko sa kanya meron siyang LED na park light o daytime running lights, di ba? Saan ka makakita? And then H4 halogen naman yung kanyang headlight. Yung turn signal light niya mga brothers, good thing flexible. Ayan and then may kalakihan. Pag ganito, mas visible sa daan, lalo na sa mga night riding. Tapos bulb type din yan. So wala namang problema yan, malakas pa rin naman yan.
At dito naman sa likod mga brothers, yung kanyang taillight, traditional naman na pampantra. And I think malakas naman din ito at valve type din ang kanyang bumbilya. Turn signal lights niya, same approach din dito sa harapan mga brothers. At ang gusto ko, meron parang barrier dito, parang guard. Kung sakaling mabagsak mo yung motor, hindi mababali itong turn signal lights mo kasi ito yung unang tatama. Yung bakal niya rito which is connected dito sa rear carrier. And then yung fender niya rito, quality naman at may kasamang reflector. Naka-extend din para sa mga putik. Lagay ng iyong plaka at yung ilaw ng plaka naasa na lang din dito sa taillight. So wala namang problema yon dahil magkatabi naman sila. Dito sa makina mga brothers, parang TMX 155 siya kasi pareha sila ng CC. Tapos yung speed niya, meron itong 4 na speed pagdating sa cambio. Rotary po yan. So ibig sabihin, dagdag bawas. Air-cooled po ang cooling system nito and then yung fuel system niya naman, carburetor pa. Pero wala namang problema yon. Yun pa rin naman talaga ang ginagamit natin pagdating sa Pantra. And also, less maintenance and also less ang gastos sa maintenance. I mean, pag sinabing less maintenance mga brothers, para sa akin hindi ganun kadugo yung maintenance I mean, may maintenance mo pa rin naman. Pag sinabi kasing less maintenance mga brothers, hindi siya yung magastos, hindi katulad ng mga fuel injected, magastos yung maintenance niyan mga brothers. Pero tipid naman sa gasolina. Although yung carburetor naman, pag mabababang CC yung mga makina, tipid pa rin naman yan sa gasolina mga brothers Alam yan, lalo na yung mga nakagamit ng mga carbo, yung mga mekaniko ng mga carburetor pagdating sa motorsiklo. Anyway, yung pagkakabuild ng kanyang makina napaka-quality and also masasabi ko na quality rin yung ginamit dito na pintura nitong Motorstar. Pagdating naman sa chassis niya mga brother, naka-single trader ang chassis nito. And I think baka siguro mayroon itong vibration, no? So depende rin po kasi sa chassis build yan, yung vibration ng makina. Pero siguro meron ito, konti lang naman since isa itong pushrod na makina. Usapang presyo mga brothers, meron nga pala itong cash price na 48,000 pesos. Tapos may libre siyang helmet kung sakaling kunin nyo itong motor na ito, installment basis or kahit cash basis pa yan. So ito nga pala available sa lahat ng Motorstar branches nationwide. At kung taga dito naman kayo sa Olongapo, Zambales o Karatig Bayan, maaari nyo po itong bisitahin. Dito po yan sa Olongapo City. Nandiyan naman po yung full address, pakita natin, and also yung kanilang contact number. And also kung gusto nyo po mag-inquire online, nandiyan naman po sa description yung kanilang Facebook page. Okay mga brothers? And siya nga pala mga brothers, kung nagustuhan nyo nga pala ang ating walk around review, i-comment nyo naman kung ano yung mga opinion nyo dyan sa comment section at pag-usapan natin yan. At ako nga po ulit si Art ng Short Moto. Maraming salamat po sa panonood at pagsama nyo lagi sa ating walk around. Dahil dyan, cheers! Brothers on the Wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surfy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket, motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samahan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na!